bahay prostitusyon. Inaresto siya at binugbog, ngunit tumanggi siyang iwanan ang kanyang kawan. Noong ika-26 ng Oktubre 1942, isinakay siya sa isang bangka at itinapon sa dagat upang malunod. Hindi na natagpuan ang kanyang katawan. Ligasiya at layunin ng kanonisasyon. Si Obispo Feneman ay ginugunita bilang ang unang obispo at martir ng Mindoro at bilang isang dedikadong Pilipino. Idineklara siyang lingkod ng Diyos noong 1999 at ang kanyang layunin para sa kanonisasyon ay patuloy pa rin. Isang monumento sa Kalapan ang nagbibigay parangal sa kanya. Ngayon po ay ika-23 ng Disyembre, Simbang Gabi. Juan ang kanyang pangalan. Maging karapat-dapat nawa tayo sa pangalang Kristiyano sa pagsisikap na mamuhay ng matapat at pagsunod sa utos ng Diyos. Liturhiya. Mahalaga ang pagbibigay ng pangalan sa batang pabibinyagan. Ang pangalan ay hindi dapat aliwas sa aral ng simbahang Katoliko at pagiging Kristiyano. Mahalaga rin na sa ating pagdiriwang ng Pasko, ang pangalan ni Jesus, ng Panginoong Hesukristo, ang ating maidambana at maipalagana. Turo ng simbahan. Pinalalakas ng pag-ibig ni Kristo, natutuklasan ng Kristiyano na imposible na hindi niya mahalin ang kapwa-tao. Inaari niyang kanya ang kanilang pangangailangan, ang kanilang pagdurusa at kanilang kagalakan. Isama rin po natin sa ating mga panalangin para sa pasasalamat ni Tess Pineda and family, Maria Amparo Estay and family, Jocelyn Canimo and family, Edith Daen and family, Bienvenido and Panghilinan family, para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Mary Jane, pasasalamat ni Miriam Saniza and family, Rosario Getsaida and family, at para sa kapayapaan ng kaluluwa, Nina Josefa, Luis, Jesus, Amelia, Loreta, Benigno, Crispiniano, Natividad, Antonina, Magdalino, Senior, Reynante, Remedios, Bienvenido, Reynaldo, Salvacion, Rodel, Evsel, Henry Senior, Jose, Angel, Florencia, Concepcion, Adolfo, Guillermo, Elayo, Amada, Rustico, Aiza, Ryan, Luis, Zenaida at Adorasyon.
Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ng mga sponsors sa araw na ito, ang Mother Butler Mission Guilds, SPPC, Santo Niño, at Gift of God. Bukas po, December 24, ang kulay po ng isusuot ay happy colors at ang mga iaalay po ay kahit ano pong iaalay, katulad po ng kahit anong goods o cash. Maraming salamat po.
ang lahat. Bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa tayo sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Halina at papurihan natin ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kakayanan upang gumawa ng mabuti at maging tunay na alagad sa pananampalataya. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon ang pagpapadala ng sugong maghahanda sa kanyang daraanan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y turo, O Diyos. Ituro mo sana sa mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo pon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang punat makatarungan sa mga salariguro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Itaas niyo ang
sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Harit batong panulukan, sandigan ng sambayanan, halina't kami dangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon. Nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kaniya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magtatanong po muli ako, taas nga po ang kamay ng mga nakawalong misa de Gallo na po. Taas po ang kamay. Marami pa rin po sa atin, palakpakan po natin ang bawat isa. Sa mga tao pong nakamintis ng mga araw, bumawi na lang po sa susunod na taon. Maraming salamat po sa palagiang pagdalo sa ating simbahan upang makapagsakripisyo para sa ating Misa de Gallo. Sa ating pong pagninilay, magandang mapagnilayan po natin ang patungkol sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Magandang unang tanongin natin sa ating mga sarili, what is it in a name?
Ano ba ang mayroon sa pangalan? Naitanong nyo na po ba kung bakit ganyan ang pangalan ninyo? Bakit Wendell? Bakit Grace? Bakit Francis? Alam nyo po, sa tuwing nagbibinyag po ako, hindi ko po mapigilang itanong sa aking sarili, bakit naman ganun yung pinangalan ng mga magulang sa kanilang anak? Alam nyo po, sa tagal ko na pong nagbibinyag, ay meron na po akong mga nabinyagan. Ang pangalan, magugulat po kayo, Jake Cyrus, Little One. O kaya po, totoo po, isang beses nabinyagan ko po isang bata, pangalan, Honda. Pero sinabi ko na lang po sa aking sarili, baka may meaning para sa mga magulang. Kaya ganun yung pangalan ng bata. Minsan nga daw po, may istorya. Habang nagbibinyag daw po yung isang pari, tinanong niya yung mga magulang, ano ba yung pangalan ng bata? At sumagot yung tatay, cellphone po, Father. Sabi ng pari, bakit ganun yung pangalan ng bata? At ang sabi ng tatay, Father, pinaghalo po yung pangalan po namin. Celia po yung asawa ko. Ako naman po, Ponciano. Naku, pinagsama yung pangalan ng bata. Itong susunod naman, sino yung mga magulang nito? At sumagot yung mga magulang, sabi ng magulang, kami po, Charmaine po at Roger po. At sabi ng pare, mukhang magandang pangalan ng bata. Ano naman ang pinangalan niyo sa batang ito? Sumagot ang magulang, Charger po. Napatawa na lang din yung pare sa kanyang narinig. Pero my dear brothers and sisters, ang ipinupunto po ng ating ebanghelyo ngayon ay patungkol sa pangalan. Ang pangalan po, makikita po natin, importante sa Biblia. Dahil ang pangalan ay magdidikta kung anong tao o kung sinong tao itong karakter na ito. Kung atin pong babalikan yung lumang tipan, hindi po ba maaalala po natin yung karakter na si Abraham? May meaning po yung pangalang Abraham, kaya po pinangalan ito ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin po, Abraham means father of all nations. At ganun nga ang nangyari sa kanya. Ipinamahala ng Diyos ang maraming tao kay Abraham. Kaya po siya po'y tinawag na father of all nations. Kung natatandaan din po natin, si Hannah, binanggit po mga ilang araw lumipas, ito pong si Hannah, hindi po magkaanak-anak. Dasal ng dasal siya sa Panginoong Diyos upang magkaroon ng anak. At di kalaunan, ginantimpalaan siya, binigyan siya ng isang anak. At ito'y pinangalanan niyang Samuel. Ang ibig sabihin ng Samuel, God listens. Nakikinig ang Diyos. Pinapakita, importante po ang pangalan. Ngayon naman po sa ating ebanghelyong narinig po natin ang patungkol sa kapanganakan ni Juan Bautista. Narinig natin yung mga kapitbahay ni Juan Bautista ay nagtaka. Bakit Juan ang pinangalan sa kanya? Pwede namang Zacarias din. Katulad ng pangalan ng kanyang tatay. Napakalayong pangalan. Saan nila nakuha yung Juan? Pero sinabi ng kanyang nanay at tatay, Juan pa rin ang ipapangalan sa kanya. Juan, ibig sabihin, God is gracious o mabuti ang Diyos. Na pinapakita na kahit matanda na sila, kahit incapable na sila para magkaroon ng anak, ay ginawaran pa rin sila ng biyaya ng Diyos. Kaya pinangalan ang Juan sa kanilang bata na nagpapakita at sumisimbolo na mabiyaya ang Panginoong Diyos. Ito po yung pinapakita sa atin, mga minamahal na kapatid. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Pwede po bang pakisabi sa inyong katabi? Sige po, pakisabi po. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ang tampok po sa atin ngayong umagang ito ay patungkol sa talambuhay ni Servant of God, William Feynman. Nakikita niyo po sa gilid yung kanyang litrato. Sino ba to? Minsan sa buhay ni Servant of God, William, ay sinabi niya, never doubt it. I shall perform my duty and I shall fight for my parishioners even if they kill me. Ito po yung nangyari noong sinakop po tayo ng mga Kastila.
yung bansa po natin sinakop ng bansang Espanya, ilan po sa mga kumbento at ilan sa mga Catholic schools, magugulat po kayo, ginawa po nilang bahay aliwan. Gayon din po yung ilang babae, pinagsamantalahan po nila. Kaya sinabi po ito ni William Feynman, never doubt it. I shall perform my duty. I shall fight for my parishioners even if they kill me. Naniwala po siya na tunay at totoong mayroon Diyos. Kaya hindi po siya natatakot kahit pahumantong sa kanyang kamatayan. Ipaglalaban niya kung ano yung tama. Ito po yung pinapakita sa atin, mga minamahal na kapatid. Mayroon po tayong Diyos. At ang Diyos na ito ay Diyos kung saan hindi po tayo pababayaan. God is gracious and God listens to us. Sana'y maramdaman po natin ito ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. God is good all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatayo ang lahat. Mga kapatid, tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak. Ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala ng Diyos. Idalangin natin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan ay sama-sama nawang magsikap na itatag ang isang lipunan na malinis at walang katiwalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang ating pangalan at karangalan bilang mga Kristiyano ay mapahalagahan nawa natin sa pagtupad natin ng ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga mumunting pamayanang Kristiyano naway maging daan ng pagbubuklod at sama-samang pagtungo kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ating maibahagi sa kapwa ang kabutihang loob at pagpapala ng Diyos, ngayon tayo naghahanda sa pagsalubong kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, mahikayat nawa kami ng buhay ni Juan Bautista na maging tagapaghatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Puspusin kami ng kanyang diwa habang naghahanda kami sa pagdating ni Jesucristo na aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na sa San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matiyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsasikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na San Isidro Labrador. Na ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na sa San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon pong ipinagdiriwang po natin ang ikawalong Misa de Gallo. Pinapakita po sa atin bukas po ng gabi, ipagdiriwang na po natin yung Kapaskuhan. At makikita po natin, isang tulog na lang. Parang hindi po excited yung iba. Isa pa nga po, ulit po. Isang tulog na lang. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ganun din po, nagpapasalamat po kami sa mga nagtaguyod ng ating banal na pagdiriwang ngayong araw na ito sa MBMG, SPPC Santo Niño at sa Gift of God. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang Panginoon.